Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas at magandang umaga Mindanao. Araw ho na Lunes, June 2, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating headlines, panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo nakaambang ngayong linggo. Pagulong pa rin at Michael Jr. pasamantalang sinuspinde ang rehabilitasyon sa EDSA. Pamasahin ang tatlong kasama ng isang paying adult sa MRT3, LRT1 at LRT2. Libre na tuwing linggo. Mobile wallet, debit at credit card payments sa MRT at LRT maaari nang magamit sa Hulyo. Umano'y pagpapatupad ng lockdown dahil sa impacts sa pinabulaanan po ng DOH. DOJ tiniyak na walang special treatment kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr. At sa ating Metro News naman, Mayor Rufy Biazon patuloy na magsisilbing alkalde ng Muntinlupa sa kabila ng hatol na guilty ng Sandigan Bayan hinggil sa kasong graft. Science Technology News, China naglunsad ng unang misyon para kunin ang mga sample sa asteroid na nasa 10 milyong milya ang layo mula sa Earth. At sa ating lifestyle news naman, isang sinaunang Mayan city na hukay sa Guatemala. Sa ating basic trivia ngayong araw nag-number 1 sa UK single chart ang awitin ng English pop duo na Wham! Ano ang kantang ito? Alamin. At sa balitang kakaiba, isang pusa sa Colorado sikat sa social media dahil sa kanyang gintong pangil. Oras alas 6:44 ng umaga, kami ho yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit Mangorospe. At Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagab live at totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Panibagong dagdag bawas sa presyo ho ng produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista ngayong linggo. Sa pagtaya ng mga taga-industriya ng langis, nakasaad na tataas ng 20 centavos hanggang 40 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Habang posible namang walang maging paggalaw at tumaas ng hanggang 30 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Maaari namang walang maging paggalaw o bumaba ng 20 centavos ang presyo ng kada litro ng kerosene. Samantala, nagpatupad naman ng rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ang mga kumpanya ng langis. Sa magkahiwalay na abiso ng Soleil at Petron, nakasaad na epektibo kahapon, bumaba ng 1.64 pesos at 1 peso 75 centavos ang presyo ng kada kilo ng LPG. Ang rollback ay alinsunod sa international contract price sa LPG para sa buwan ng Hunyo. 774 Balita Ngayon. Ipinag-utos ni Pagulong Ferdinand Marcos Jr. ang pansamantalang pagsuspende sa rehabilitasyon sa EDSA na dapat sana'y sisimula na sa June 13. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking sakripisyo para sa mga commuter at mga motorista ang 2 taong rehabilitasyon dahil mas lalo lang bibigat ang trapiko. Bunso dito, sinabi ng Pangulo na isasailalim muna sa isang buwang pag-aaral ang rehabilitasyon upang malaman ang mga paraan o mga makabagong teknolohiya na maaaring gamitin upang mapabilis ang rehabilitasyon at hindi na ito tumagal ng 2 taon. Sinabi ko, pause muna doon sa rehabilitation. Huwag muna natin gagawin. Dahil pag tinitignan natin yung cost-benefit analysis, maganda sana kung maayos natin. Ngunit, ang laking sakripisyo ng 2 taon na masyadong mabigat, masyadong mahigpit ang traffic. Kaya pause na muna yan at sabi ko sa kanila, bigyan natin ang sarili natin ng 1 buwan. Pag-aralan natin itong mga bagong teknolohiya na nakikita natin. Pag-aralan natin, gumawa tayo ng magandang plano. Baka naman, imbis na 2 taon, magawa natin sa 6 na buwan, magawa natin sa 1 taon, whatever it is. Tingnan natin kung anong available sa atin. Pero sa ngayon, maliwanag na napakarami ang mahihirapan pagka
tinuloy natin yung EDSA rehabilitation. Sinabi naman ni Transportation Secretary Vince Dizon na kasunod ng anunsyo ng Pangulo na pansamantalang suspensyon sa EDSA rehabilitation ay hindi rin muna matutuloy ang pagpapatupad ng odd-even scheme sa EDSA sa June 16. Samantala, mabusising konsultasyon sa lahat ng sektor para sa EDSA rehabilitation ipinanawagan ng ilang senador. Detalye po yung hatid ni Conde Batak. Nanawagan ng mga senador ng mabusising konsultasyon sa lahat ng mga sektor patungkol sa EDSA rehabilitation. Ang apela ng mga senador ay kasunod na rin ang pagsuporta nila sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na suspendihin ang implementasyon ng EDSA rehabilitation ngayong buwan. Iginiti na Senator Grace Poe at Senator Joel Villanueva ang pagsasagawa ng mas maraming konsultasyon hinggil sa proyekto. Ayon kina Poe at Villanueva, bukod sa mga stakeholders, ay kailangan kasama rin sa pagkakasa ng malawakang konsultasyon ang mga apektadong grupo upang makakuha ng mga ideya at solusyon kung papaano maibsa ng matinding trapiko habang may EDSA rehab. Kumpiyansa si Poe na mga susunod na linggo ay ilalaan naman sa paglalatag ng komprehensibo at epektibong plano para sa traffic management kapag nagsimula na ang rollout ng rehabilitasyon. Conde Batak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. 12 minuto na lamang po bago mag-alas 7 ng umaga, pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang iba pang miyembro ng First Family ang paglulunsad ng Pamilya Pass 1+3 promo sa MRT3, LRT1 at LRT2. Sa ilalim ng Pamilya Pass 1+3 promo, libre na ang pamasahe sa tren at 3 kasama ng isang paying adult. Ibig sabihin, sa kada isang ticket na bibilhin, 4 na ang maaring makasakay. Ipatutupad ang naturang promo fare tuwing linggo na itinuturing na Family Day. Ayon kay Pangulong Marcos, layon nito na mabigyan ng mas maraming pagkakataon ng mga Filipino na magkaroon ng quality time kasama ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Kinilala rin ng Pangulong hirap na nararanasan ng mga commuter na kadalasan ay nawawala na ng oras sa kanilang pamilya dahil sa may habang oras na trabaho at nakakapagod na biyahe. 774 Balita Ngayon. Inanunsyo ng Department of Transportation na simula sa Hulyo ay maaari nang magamit ang debit cards, credit cards at mobile wallets bilang paraan ng pagbabayad ng pamasahe sa mga tren tulad ng MRT at LRT. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, magsisimula na ang pag-deploy ng cashless turnstiles para sa automatic fare collection o AFC systems na magpahintulot sa mga pasahero na direktang itap ang kanilang card o mobile phone sa mga turnstile sa halip na gumamit pa ng beep card. Layunin nito na mabawasan ang abala at gastos sa mga commuters, gayon din ang mahabang pila sa pagbili o pag-reload ng beep card na siyang kasalukuyang ginagamit na stored value smart card sa LRT at MRT. Inihayag ni Dizon na ang pagsasakatuparan ng cashless payment options ay bahagi ng mas malawak na plano na open loop payment system kung saan maaaring magamit ang iba't ibang financial platforms para sa mas seamless at inclusive na karanasan ng mga pasahero. Samantala, change of command ceremony sa PNP, pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Chanel Salazar sa report. Magiging abala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes para pangunahan ng 4 na aktibidad. Unang dadaluhan ni Pangulong Marcos ang change of command ceremony para sa pagtatalaga kay Police Major General Nicolas Torre III bilang bagong hepe ng Philippine National Police sa Campo Crame. Sasabay na rin dito ang retirement honors para kay outgoing PNP Chief General Romel Francisco Barbil na nakatakdang magretiro sa June 7. Matapos nito ay agad na didiretso ang Pangulo sa Barangay Wawa at Taguig City para sa ceremonial turnover ng mga nabiling maintenance equipment para sa third tranche ng refleeting program ng National Irrigation Administration. Ang refleeting program ay naglalayong palitan at dagdagan ng mga lumang kagamitan ng ahensya para mapabuti ang operasyon at maintenance ng mga irigasyon sa buong bansa. Pagdating naman ng hapon ay balik palasyo si Pangulong Marcos para sa courtesy call ni His Excellency Hadja Calyas, ang High Representative for Foreign Affairs and Security Policy at Vice President of the European Commission, at si United States Director of National Intelligence on the President Tulsi Gabbard. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. May mulong minuto pa bago mag-alas 7 ng umaga, sa iba pang balita, PNPA alumni
nangako ng suporta kay incoming PNP Chief Police Major General Nicolas Torre III. Angel Garcia sa detalye. Angel. Nagpaabot ng taos-pusong pasasalamat ang Philippine National Police Academy Alumni Association Incorporated kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkakatalaga kay Police Major General Nicolas Torre III bilang ika-31 na pinuno ng Philippine National Police. Si Police Major General Torre ay miyembro ng PNPA tagapaglunsad class of 1993 at ang kauna-unang graduate ng PNPA na naitalaga sa pinakamataas sa posisyon sa PNP na may tuturing na isang makasaysayang tagumpay para sa buong akademya. Ayon sa grupo, ang pagkakatalagang ito ay patunay sa matibay na pagpapahalaga ng PNPA sa katarungan, integridad at tapat sa serbisyo sa bayan at isa nitong pagkilala sa kakayahan ng mga produkto ng akademya na mamuno at maglingkod ng buong puso para sa kapayapaan at seguridad ng bansa. Buong suporta rin ay pinahayag ng Philippine National Police Academy Alumni Association Incorporated at ng buong PNPA community kay incoming PNP Chief Torre sa kanyang panibagong misyon kung saan nangako sila makikipagtulungan sa pambansang pulisya sa pagsulong ng kapayapaan, seguridad at tiwala ng publiko sa buong bansa. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel, at congratulations once again sa ating incoming PNP Chief Police Major General Nicolas Torre III. Sa iba pang naglalagab live ng balita, pinabulaanan po ng Department of Health ang mga impormasyong kumakalat online na nagsasabing may patutupad na lockdown sa bansa dahil sa monkeypox o Mpox. Ayon kay DOH Spokesperson Assistant Secretary Dr. Albert Domingo, wala silang nakikitang dahilan para magpatupad ng lockdown dahil ang Mpox ay hindi airborne. Sinabi rin ni Domingo na nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Information and Communications Technology o DICT upang i-take down ang misleading na mga account. Inihayag pa ni Domingo na ang mga kaso ng Mpox na naitala noong 2024 at noong Abril ngayong taon ay mas mataas kumpara sa mga kaso nitong Mayo. Mas nagiging kapansin-pansin lang anya ngayon ang pagtaas ng bilang dahil nag-aanunsyo na ngayon ang mga lokal na pamahalaan. 774 Balita Ngayon. Tiniyak ng Department of Justice na walang magiging special treatment kay dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves Jr. Si Teves ay kasalukuyang nakadetine sa National Bureau of Investigation o NBI Detention Facility sa compound ng Bureau of Corrections o Bucor sa Muntinlupa habang hinihintay ang desisyon ng korte kung saan siya ililipat. Ayon kay DOJ Undersecretary Raul Vasquez, nakadetain ito sa NBI Prison Facility sa Bucor dahil nasa ilalim ng konstruksyon ang NBI building na nasa Taft Avenue. Nauna na rin sinabi ng kampo ni Teves na hindi ito nakatatanggap ng anumang special na pagtrato sa kanyang piitan. Ayon sa abogado ni Teves si Attorney Ferdinand Topacio, ang dating congressman ay kasalukuyang nakakulong sa isang 10 square meter na selda sa Building 14 ng New Bilibid Prison. May kasamang isang inmate at may karaniwang pasilidad gaya ng bunk bed, palikuran at maliit na ventilador. Isa pang balita, impeachment trial kay Vice President Sara Duterte hindi dapat abandonahin. Narito naman na report ni Grace Mariano. Iginiit ni incoming mamamayang liberal o ML Party List Representative Leila de Lima na dapat matupad ang pagsasagawa ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni de Lima na nakatakdang maging miyembro ng House Prosecution Team sa 20th Congress na ang pag-abandona dito ay pag-abandona din sa mamamayan na patuloy na naniniwala at umaasa sa hustisya. Mensahe ito ni de Lima sa harap ng mga bulong na hindi raw uusad ang impeachment case laban kay VP Sara dahil dead on arrival na at kulang sa boto at maging si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nagpapahiwatig na wala siyang kinalaman o kagustuhan dito. Panawagan ni de Lima alinsunod sa konstitusyon ay dapat hayaan na madinig ang kaso upang mailatag ang mga ebidensya at mailabas ang katotohanan. Ayon kay de Lima, ang mga ebidensya mismo ang magpapakita kung talagang walang sapat na batayan ang mga akusasyon laban sa ikalawang Pangulo. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano.
774 Balita Ngayon. 4 na minuto na lamang po bago mag alas 7 ng umaga. Kami pa rin po yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit, Man Gorospe. At Darlene Olanyo. At sa iba pang naglalagab live at totoong mga balita. Metro News. Metro Sa News. Metro News po tayo, patuloy na magsisilbing alkalde ng lungsod ng Muntinlupa si Mayor Rofi Biazon sa kabila ng hatol ng Sandigan Bayan na guilty sa kasong graft cognay ng Priority Development Assistance Fund o PDAF project noong 2007. Ayon sa tagapagsalita ni Biazon na si Attorney Michelle David Espiritu, hindi pa pinalang desisyon ng Sandigan Bayan kaya magpapatuloy sa kanyang panunungkulan si Biazon. Sinabi rin ni Espiritu na maghahain sila ng motion for reconsideration sa Sandigan Bayan hinggil sa naturang desisyon. Inihayag din ni Espiritu na ikinagulat nila ang hatol na guilty ng Sandigan Bayan lalo't nauna nang nauswelto ang alkalde sa mga kasong may kaugnayan sa paggamit ng pondo ng bayan. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 55 pesos and 70 centavos, 63 pesos and 35 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 75 pesos and 18 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 14 pesos and 85 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Alamin natin kung may nanalo kahapon sa resulta ng Lotto hatid ni Jonah Bakiran. Jonah! Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi June 1, 17, 28, 33, 2, 49 at 20, kung saan walang nakapag-uwi ng 90,813,300 pesos. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 27, 19, 23, 6, 38 at 10, kung saan wala namang nanalo ng 44,911,436 pesos and 80 centavos. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para makajackpot ka ng tagumpay. Salamat, Jonah. Science and technology. Science and technology. China naglunsad ng unang misyon para kunin ang mga sample sa asteroid na nasa 10 milyong milya ang layo mula sa Earth. Detalye po ihatid ni Rosemary Miranda. Nagsagawa ang China ng unang misyon para kumuha ng mga sample mula sa isang asteroid gamit ang Tianwen-2 spacecraft nito, isang robotic probe na maaaring gawin ang fast-growing space power na ikatlong bansa na makakakuha ng pristine asteroid rock. Batay sa isang ulat, lumipad ang Long March 3B rocket ng China mula sa Xichang Satellite Launch Center bandang 1:31 na madaling araw lokal na oras sa Beijing. Lulan ang Tianwen-2 spacecraft na inaasahang makakalapit sa near-Earth asteroid na pinangalanang 469219 Kamo'owalewa, mga 10 milyong milya ang layo sa susunod na taon. Ayon sa NASA, ang Kamo'owalewa na nasa pagitan ng 40 metro at 100 metro ang laki ay kilala bilang isang quasi-satellite ng Earth, isang malapit na celestial neighbor na umiikot sa araw sa halos isang siglo. Ang Tianwen-2 ay nakatakdang dumating sa asteroid sa July 2026 at inaasahang makakabalik sa Earth dala ang isang capsule na may lamang mga asteroid rock sa November 2027. Ang mission ay ang pinakabagong halimbawa ng mabilis na pagpapalawak ng mga space program ng China na may sunod-sunod na cosmic achievements sa mga nakalipas na taon na kinabibilangan ng mga landing robot sa malayong bahagi ng buwan, pag-ooperate ng sarili nitong National Space Station sa orbit at labis na pamumuhunan sa mga planong magpadala ng mga tao sa ibabaw ng buwan pagsapit ng 2030. Ngunit hindi ito ang unang kaganapan na kumuha ng mga sample mula sa isang maliit na asteroid dahil noong 2010 ay nagsagawa na ng ganitong space activity ang Hayabusa ng Japan na minarka ng pinakaunang ganitong uri ng misyon sa mundo. Muli itong isinagawa ng Japan noong 2019 sa pamamagitan ng Ryugu mission nito na sinunda ng unang US Asteroid Retrieval Mission na OSIRIS-REx kung saan nagdala ito ng mga sample mula sa Bennu asteroid noong 2020. Ako si Rosemary Miranda para sa DWWW Shatek 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. At sa ating lifestyle news naman, isang sinaunang Mayan City na hukay sa Guatemala. Detalye naman natin ni Mika Fajardo. Mika. Natuklasan ng mga archaeologists sa northern Guatemala isang ancient Mayan city na halos 3,000 years na ang tanda.
Pinangalanan ng lungsod na Los Abuelos of the Grandparents na mula sa dalawang human-like sculptures ng isang ancestral couple na matatagpuan sa site. Sa pagtaya ng Guatemalan Ministry of Culture and Sports, ang lungsod ay dating nakatayo mga 21 kilometro mula sa archaeological site ng Huachac Tun sa Hilagang Petén Department ng Guatemala. Sa malapit na tagpuan din nila ang isang pyramid na nakatayo sa taas na 33 meters na may mga mural mula sa pre-classic period at isang natatanging canal system. Tinatayang na itayo ang lungsod sa tinatawag na Middle Pre-Classic era mula 800 hanggang 500 BC at pinaniniwala ang naging isa sa pinakasinauna at mahalagang ceremonial centers ng Mayan civilization sa jungle area ng Petén, malapit sa border ng Mexico. Nagsimula ang Mayan civilization noong 2000 BC sa kasalukuyang katimugang Mexico at Guatemala hanggang sa bahagi ng Belize, El Salvador at Honduras. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your Movement Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin naman pong music trivia, ngayong araw nag-number 1 sa UK singles chart ang awitin ng English pop duo na Wham! Ano po ang kantang ito? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Monday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong araw na ito, June 2, taong 1984, nag-number 1 sa UK singles chart ang awiting Wake Me Up Before You Go Go ng English pop duo na sina George Michael at Andrew Ridgeley o ang Wham! Nilabas ang kanta noong May 14, 1984 na naging kauna-unahang number 1 single ng Wham sa UK at US chart. Ang Wake Me Up Before You Go Go ay isinulat ni George Michael na noong nag-solo career ay nagpasikat naman ang kantang Careless Whisper. Naging inspirasyon niya sa pagsulat ng kanta ang kabandang si Ridgeley na umalis para sa magulang nito. Ginawaran sa US ang Wake Me Up Before You Go Go ng certified platinum kung saan nakabenta ito ng higit 2 milyong kopya. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa balitang kakaiba tayo, isang pusa sa Colorado, sikat sa social media dahil po sa kanyang gintong pangil. Narito po ang balitang kakaiba ni Doc Justin. Doc, paano nangyari yon? Yes, Joel at Darlene, magandang umaga. Sa lahat ng ating mga kanyusik, narito na ang ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Naging instant internet sensation ang pusa sa Colorado na si Tofu. Makaraang mag-viral sa TikTok ang video nito kung saan makikita ang kanyang gintong pangil. Ayon sa may-ari ng pusa na si Clarice Bosman, nagkaroon ng dental emergency si Tofu makaraan itong yain. Ang isang laruan na gawa sa kahoy. Naging dahilan niya ito ng pagkabasag ng pangil ni Tofu, kung saan nahati ito sa dalawa. Agad naman dinala si Tofu sa veterinary dental specialist, kung saan binigyan siya ng 2 opsyon sa kondisyon ni Tofu. Ito ay ang tuluyang bunutin ang pangil ni Tofu o isalba ito sa pamamagitan ng root canal at paglalagay ng hypoallergenic gold crown. Pinili na Clarice na palagyan na lang ng gold crown si Tofu sa halip na tuluyang bunutin ang ngipin nito. Sa kabuuan, umabot sa $5,000 o mahigit 278,000 pesos ang ginastos ni Clarice para sa ngipin ng kanyang alagang pusa. Napagalamang dati palang pag-alagala sa lansangan si Tofu bago ito ampunin ng Foothills Animal Shelter hanggang mapunta siya sa pangangalaga ni Clarice. Ayun na, talagang maswerteng itong mga pusa, no? Na may talagang totoong nagmamahal. Kasi deserve din ng mga hayop na mahalin. May hugot. Diba? Sila. May hugot na naman. Okay. Yan ang ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin. Just out na ako. Thank you! Maraming salamat, Doc Justin. Hindi ng hugot, ano? May hugot. Biglang may cambio na gano'n, eh, no? Deserve din daw ng mga hayop. Buti pa raw yung hayop, yung pusa, may nagmamahal sa kanya. No. And then, deserve din daw. Talaga naman to si Doc Justin. Pag humugot, talagang may ano, no? Nahahalata tuloy, ano, ha? At syempre sa ating katanungan ngayong umagang ito nga pala, bago tayo magtapos, mga kanyusik, ano po?
Pabor ba kayo sa suspensyon ng EDSA rehabilitation? Okay, i-text po yan 0929-321-8738. Tulungan po natin sila. Pabor ba kayo o hindi? Kasi noong nakaraan may mga hindi rin talaga pabor. Correct. Meron din naman pabor. Dahil nga po sa tagal na raw ho ng panahon ay hindi naman ho Parang high totally time na rehabilitate as in full Naayos. rehabilitation. Kundi tapal-tapal lang. Correct. Tapos pagdating ng mga ilang buwan na naman, pag umulan, yung tinapal na asfalto, butas-butas na Natutuklap. naman. Ang daming nadidisgrasyang motor doon sa lalim nung Lubak. lubak. Oo, butas. Di ba? Ngayon pinatigil dahil alam nyo, sa totoo lang parang magkakaroon yata supposedly na naman ng parang protest itong mga motorcycle naman. Yes, parang I don't know June- if it's because of the rehabilitation or it's because of the NCAP. Parehas Isa pa yan, partner yung NCAP gusto nilang ma-TRO na naman ho Isa yan. kasi sa inaano nila yung motorcycle lane. Yeah. Yung isa sa para pinoprotesta. Yun nga, yung isa doon. Kasi maliit nga naman yung motorcycle lane. At sabi nung iba naman, hindi bagay sa Pilipinas yan. Hindi bagay sa Metro Manila yung NCAP na yan. Sa sobrang dami ng sasakyan, di ba? Pero siyempre, yung ano naman ho natin dito, ano bang gusto nila? Yung bang pa-ekis-ekis tayo sa kalsada? Yun din naman yung tanong doon, di ba? Kasi talagang, dadaanan mo lang, motorcycle lane talaga. Pero kung palalakihin kaya natin, yung motorcycle lane, maging dalawang linya, yung motorcycle lane, payago ba kayo? Parang ganon, di ba? So yan, magtulungan ho tayo. Tulungan ho natin ang ating gobyerno. May parating sa kanila ang ating opinyon sa araw na ito ng Lunes. Ayan po ang kabuuan ng ating balitan ngayong araw na ito nga. Sabi ko nga ng Lunes, June 2, 2025. Kami ho yung mga naging tagapagbalita. Darlene Olanyo. Ako naman, Joel Gorospet. Ito po ang 774 Balita ngayon. Alas 7:08 na po ng umaga. Maraming salamat po. 774 Balita ngayon.